Celebrity vlogger Erica Pineda loses almost 400,000 pesos on her bank account. Nawalan ako ng 400,000. Just a few days, Erica Pineda released a video regarding her bank account that she earned from her hard work. She explained that recently she have noticed that there's a huge amount of money missing from her bank. She checked her cash account because she think she might have just paid it to her bills, but on her shock, the money has been transferred to a PayMaya account. Little did she know, when she tried to trace it, is that the money has been transferred on her own name, so there's no possible way for her to know who is the culprit. Checking further, she also realized that the hacker was using a QR code, so there's no way for her to know who is stealing money from her. Late until she asked her IT friend who are good with computers, and they found out that it is very impossible to know who was making this large withdrawals. They later found out that the money was being transferred to another BDO account from her best friend. She then asks for some screenshots on his phone app, and then he sends the images to her. They are really trying to figure out what's wrong and who's using who. The day was very tired, and his best friend also had a family problem that time, so they both decided to sleep. But luckily, around 3 a.m., her IT friend called her from a very late time. She received a very unpleasant news from him. The IT friend said that the culprit behind this hacks was her close friend, the cameraman, who's making those large withdrawals. She cannot believe the news when she heard it, but the IT friend sends screenshots from their conversation and later found out that the QR code that he is using is the same the QR code that they are trying to determine. Erica couldn't believe her ears about the news because she thought that her friend, according to his story, has been secretly been given money by his father. From their tours, trips and all the gala that they are doing, he has money to spend. Plus, the fact that his parents are really rich, so it's not to her idea that his friend was going to do that to her. Later the evening, he asks his brother to take him home first away from her because she was very furious that time and doesn't want to hurt him. Here's the actual video of Erica Pineda. Actually guys, nangyari to 2 months ago and gusto ko talagang i-fix to privately. Pero hindi ko na kayang manahimik pa. Grabe, isipin nyo, meron pala akong ganitong problema. Kasi gusto ko lang talaga good vibes lang. Alam mo yun, kasi ayoko nang dagdagin pa yung stress nyo, di ba? So, meron akong isang friend na sobrang close na close ko talaga. To the point na lagi na siya natutulog sa amin, siya lagi nagvi-video sa akin, para kami magjowa sa sobrang lagi namin magkasama. One time, nag-check ako ng bank ko. And napansin ko na parang may nabawasan sa akin ng 10,000. So sabi ko, okay, baka na-transfer ko lang to sa Maya ko kasi nga, doon ako nagbabayad ng bills dito sa bahay. So hinayaan ko lang yon. And for the month of March, doon na ako nabigla. Nakita ko sa history ng bangko ko, tuloy-tuloy yung nababawasan ng 10,000, 15,000. As in, tuloy-tuloy yun, mare. Nagagalit ako. So, nang nalaman ko na ganito yung transaction ko, as in, nagpalit talaga ako lahat ng mga password ng mga accounts ko. As in, lahat pinalitan ko. So, sabi ko, napakagaling naman ng hacker, ng scammer na yun. Kasi na-track niya yung bank ko, mare. Paano nangyari yun? So, habang chinecheck ko yung banko ko, nakita ko yung transaction ko na napapadala sa Maya ko. Ibig sabihin, mare, kahit ireklamo ko yan sa banko ko, ang makikita lang nila, pangalan ko. Ibig sabihin, walang mababalik na pera ko dahil pangalan ko ang nakapangalan dun. Alam nyo, nung nalaman ko to, unti-unting nawawala na ako ng pag-asa. Tapos nakita ko pa yung Maya account ko, yung history niya, napapadala naman from Maya to GCash. And eto pa yung masaklap. Yung GCash na ginamit, naka-generate ng QR code, so ibig sabihin hindi ko matatrack yung number niya. And akala ko kahit pangalan niya, matatrack ko man lang. Pero nalambot ako kasi pinalitan niya ng nickname niya. So ibig sabihin letters lang ang makikita ko dun sa QR code na yun. Magaling yung
scammer, yung nang-hack sa akin. Ang galing. Buti na lang meron akong isang friend na magaling talaga sa computer. So, IT siya eh. So, sabi ko, baka meron pa siyang way paano matrack yung transactions. And then, meron kaming nakita na from Maya to BDO na ang nakapangalan is yung friend ko. Ang lala. To clear things out, hindi po involved dito yung best friend ko na si Johnny. Dahil biktima lang din po siya dito sa issue ko na to. So, since ang daming nabitin sa story ko, so ito yung continuation na lang niya. Actually, nung nalaman ko na yung nakapangalan is yung BDO niya, agad-agad ko siyang tinawagan. Tinanong ko kung ginagamit niya pa ba yung BDO niyang yun. Ang sabi niya sa akin, hindi na niya ginagamit yung BDO niyang yun dahil nagpalit na siya ng BPI. So, dun ako kinabahan kasi ibig sabihin baka meron nga talagang hacker kasi hindi niya na ginagamit yung BDO eh. Ang ginawa ko, humingi pa ako ng favor sa kanya na i-download niya yung BDO app niya para makita namin yung transactions. And then, dinownload niya and sinend niya sa akin yung screenshot na 0 transactions dun sa app niyang yun. So, humingi pa ako ng favor sa kanya ulit na sabi ko, try mo naman mag-withdraw, baka meron talagang pera na pumapasok. So, ang ginawa niya, pumunta siya ng BDO na ATM and then dun nakumpirma na meron nakaka-receive ng pera dun sa BDO niyang yun. Yung na-receive pala namin is 50,000 pesos. Ang laki. Talaga. So, kinagabihan, nandito na si Frenny, binigay niya na sa akin yung 50,000. Actually, sumabay pa yung problema niya about sa parents niya. Siyempre ako, dahil alam mo naman, mabait tayong ate, talagang hinayaan kong na-disregard yung problema ko para lang isipin ko muna yung problema niya. So, ang nangyari, talagang tinulog muna namin kasi talagang pagod na yung utak ko, kakaisip kung ano ba yung nangyari sa bangko ko. So, katabi ko niyan si Frenny sa kama. So, ang nangyari, etong si IT friend ko, hindi talaga siya natutulog. As in talagang nag-deep investigation siya kung sino ba yung mastermind. And alam nyo, tumawag siya sa akin ng 3 AM. Ang sabi niya sa akin, si Black ang nagnakaw ng pera mo. Paiyak niya pang sinabi sa akin yun kasi talagang napamahal na kami sa taong yun. Kasi hindi talaga kami makapaniwala na siya pala yung tatraidor sa amin. Nung sinabi niya sa akin yun, as in, hindi ako naniniwala. Dinedenay ko sa sarili ko na hindi niya kayang gawin sa akin to. And alam niyo anong ginawa sa akin ng IT friend ko? Pinakita niya yung conversation nilang dalawa na meron silang transaction na nag-send si Fred ng QR code. And then alam niyo yung QR code na letters? Yung letters na yon kamukha dun sa transaction ng Maya account ko. And dun ko nalaman. Wait lang. Alam niyo nung nalaman ko yun, sobrang bagsak ng katawan ko. Hindi ako makapaniwala. As in, walang-wala na ako sa sarili ko. Alam niyo isang rason bakit hindi rin talaga ako naniniwala. Matagal niya na kasi nakukwenta sa akin na yung father niya is nagbibigay ng pera sa kanya secretly. So, ibig sabihin, hindi alam nung mother. So, ako namang si tanga, talagang naniwala ako kasi kita ko naman na si father niya, may kaya naman kasi talaga. Diba, isipin mo, every time na umaalis kami, pinapadalhan siya ng pera ng tatay niya sa Pinatubo, Boracay, Baguio, LU. Naakala kong pera ng tatay niya, pera ko pala. Ganon kalala. Ang galing niyang gumawa ng kwento. Kaya pala nagtaka ako, bakit biglang nag-iba yung lifestyle niya. Kasi before, hindi talaga siya masyadong palalibre kasi nga, sakto lang pera niya. Tapos nagtataka na lang ako, nanlilibre na siya, ang dami niyang pera. Meron nga daw siyang 100k na ipon. Ang lala. So ayun na nga, nung nalaman ko yung QR code na yon, as in nanginginig ako sa sobrang galit. Alam niyo yung ginawa ko dahil sa sobrang gusto kong malaman kung siya talaga. Kinalkal ko yung phone niya. Tinignan ko yung GCash app niya and dun ko nakita yung mga transactions na nare-receive niya pala yung mga pera from Maya ko. So aware siya na meron talagang pera. Di ba siya magtataka bakit ang daming perang pumapasok sa kanya? Di ba? Alam niyo, buti na lang nandyan yung kapatid ko. Ang sabi ko sa kanya,
Yang, please ihatid mo muna si friend ko. Baka dumapo sa kanya tong kamay ko sa mukha niya. So, anong nangyari? Umuwi siya, hinatid siya ng kapatid ko.